Ah, Bali yung kwento pala natin ngayon ay tungkol sa dalawang binata na parehas may kambal na ahas. Parehas silang albularyo at ang isa ay may kambal na itim na ahas at ang isa naman ay puti. Kaya sana'y suportahan niyo pa rin po ang patuloy na pagkukwento natin sa channel na ito. Simulan na po natin ang kwento. Isinilang na hindi normal sa hindi parehong sitwasyon at pagkakataon. Si Oyo na anak ng isang batikang albularyo at si Lilo na anak ng isang babaylang mangkukulam. Iba-ibang natunghayan sa paglaki, subalit pagdating ng araw ay pareho ang nais sa buhay. Tay, gusto ko pong mag-aral. Paano naman ako makakapasok sa paaralan sunod-sunod ang kambal kong ahas sa akin. Kapag nalaman ng mga kaklase ko na may kambal akong ahas, tiyak matatakot sila sa akin. Hindi problema yan, Oyo. 6 na taon ka pa lang naman. Sa susunod na taon ka pa mag-aaral ng grade 1. Siyempre, ikukulong natin ang kambal mo kapag nag-aral ka na para hindi ka niya sundan. Talaga po, Tay Nanoy. Gusto ko rin sana makipaglaro sa mga bata na kaidaran ko Siyempre, mangyayari yan. Pero ang pag-aaral mo ng lihim na karunungan, depensa sa sarili, uunahin talaga nating aralin yan. Opo, Tay. Ang dami ko na pong alam Hindi pa yan nangangalahati, Oyo. Kailangan mong alamin lahat. Hindi maaasahan ng lugar nating ito. Ang daming nagkukunwaring albularyo. Sila lamang din naman ang gumagawa ng sakit. Sila din kunwari ang gagamot sa ngalan ng pera. Tamad kasing magsipagtrabaho Albularyo din po ba sila, Tay? Ang sama naman po nila. Hindi sila tunay na albularyo. Mga kulto sila. Walang ibang gawain kundi ang maggasik ng lagim. Ang sama nila. Yari sila sa akin paglaki ko. Lalabanan natin ang kasamaan, anak. Poprotektahan natin ang mga inosenteng tao. Opo, Tay Nanoy. Magiging magaling ako katulad mo. Kinuha niya ang puting ahas na pumupulupot sa kanyang paa. Inilagay niya iyon sa kanyang leeg at pinalupot. Pinangalanan niya itong si Puti. Ito lamang ang kalaro niya sa ngayon dahil ayaw pa siyang payagan ng kanyang ama na lumabas. Mainit ang mata ng mga kulto sa kanila dahil sa kanyang amang tumutuligsa sa mga masasamang gawa ng maraming kulto sa kanilang lugar. May manlalason, mambabarang at mangkukulam. Lahat ng kasamaan ay hinahasik ng mga kulto sa kanilang lugar lalo na sa mga dayong turista. Dahil iyon ang kabuhayan ng mga ito, galit ang mga ito kapag si Mang Nanoy ang nakapagpagaling sa gawang kasamaan nila dahil wala silang kikitaing malaking halaga ng pera. Tay, may dumating na pasyente yata. Duwal ng duwal, mukhang nalason, anak. Kayurin mo muna ang niyog, sakaya ang luyang dilaw para sa paghahanda natin. Opo, Tay, pupunta na po ako sa kusina. Patakbong pumunta sa kusina ang batang si Oyo. Madaling ginawa ang utos ng ama. Pagkatapos gawin yun ay bumalik na agad siya sa munting kapilya kung saan nanggagamot ang ama. Naroon na ang pasyente nito. Ginagamot ng kanyang ama. Umuusal ng dasal habang pinipigil ang itaas ng tiyan. Nang idilat nito ang mga mata, ay agad siya nitong pinalapit. Akin na yan, nak. Dalian mo. Heto na po, Tay. Salamat naman at mabilis kang kumilos, anak. Buhay ng tao ang nakataya rito. Opo, Tay, alam ko po yun. Tuwang-tuwang mga taong kasama ng pasyente dahil sa pagiging bibo at alisto niya. Lahat ng utos ng kanyang amay patakbo niyang ginagawa para mabilis. Matapos umusal ng dasal sa magkahalong katas ng luyang dilaw at niyog, ay agad na pinainom yon ng kanyang ama sa pasyente. Sa pagkakataong yun ay kasamang naisukan nito ang lason kaya biglang gumaan ang pakiramdam nito. Doon na pinaalalahanan ng kanyang ama ang mga yon. Mag-ingat kayo dito, huwag kayong basta-basta magpapahiram ng sigarilyo. Kapag mayroon man, huwag nyo nang ibalik pa sa bibig nyo.
O di kaya'y basta na lamang makiinom o kakain sa karinderya. Ang baryong ito ay puno ng mga lahi ng mga kulto, manlalason, mambabarang, lahat. Nandito kaya mag-ingat kayo. Naku, salamat po Kuya Nanoy. Mabuti na lamang at may mabuting puso na nakapagturo na dito kami lumapit. Tama yan, kasi kapag doon kayo nagkamaling lumapit sa kanila, hindi kayo lalabas sa kanila na hindi kayo magbabayad ng libo. Mahal pala, ang pake lang naman namin ay mamasyal. Wala kaming malaking pera. Walang kaluluwa ang mga yon na isang lana nila sa kadiliman. Magkano ang ibibigay namin sa iyo kuya? Hindi ako naniningil. Kung ano lamang ang kaya. Saka kung wala talaga ayos lang naman. Nagpasalamat ito ng gusto dahil sa kabutihan ng puso ni Mang Nanoy. Nang magpaalam na ang mga ito'y tinuruan pa ito ni Mang Nanoy ng tamang daan upang hindi ito maligaw sa lugar ng mga kulto. Baka muli itong mapaglaruan. Nakakahanga naman po pala kayo tay. Balang araw gusto ko ring maging kagaya nyo. Oo naman, syempre tuturuan kita ngayon pa lang. Talaga po tay? Oo, pero kaya mo bang pagsabayin ng pag-aaral at ang ganito? Opo naman po tay, kayang-kaya ko po. Sige, kahit daan-daan lang naman, sa huli ay tiyak na magugulat ka. Marami ka ng kaalaman. Paisa-isa't paunti-unti ay tinuro sa kanya ni Mang Nanoy ang panggagamot. Mula sa simple hanggang sa mga komplikadong karamdaman. Samantalang habang nilalaro ni Lilo ang kambal na ahas na kulay itim, ay naisip nitong lumabas. Nakapulupot sa leeg ang kambal na pinangalanan nitong si Itim. Hawak ang ulo nito habang lumalapit sa mga bata. Laro tayo, gusto nyo ba? Ngising Diablo ito habang hawak sa leeg ang kambal nitong ahas na kulay itim. Huwag kang lalapit sa amin, Lilo. Nakakatakot siyang ahas sa leeg mo. Makamandag yan eh. Bakit ba nilalaro mo ang ganyang ahas? Pakabalan mo yan sa gubat. Hindi naman nakakatakot si Itim eh. Kambal ko siya. Malikot lang talaga siya. At huwag mong sabihin na sa gubat siya titira. Baka ipakagat kita sa kanya. Ulitin ko lang, hindi nakakatakot si Itim. Anong hindi nakakatakot? Makamandag ang ganyang ahas. Kung gusto mong makipaglaro, dapat iwanan mo yan sa inyo. Ayaw ko naming kalaro. Ayusin mo yung bibig mo ha. Gusto mo bang makatikim ng kamandag na itim? Ayusin mo Lilo, hindi magandang biro yan. Ngising Diablo ulit ito. Maingat ang mga hakbang palapit sa mga bata. Tinatakot at pinakakagat sa kambal nitong ahas. 1, 2. Takbo na, uwi na kayo sa bahay niyo, dali. Takbuhan sa kani-kanilang tahanan ng mga bata habang humahalakhak naman si Lilo. Isang matandang lalaki ang dumaan. Sinaway ito dahil makamandag na ahas ang hawak nito. Huwag mo nilalaro yung ganyang ahas, makamandag yan eh. Bakit mo tinatakot ang mga bata? Paano ka pa magkakaroon ng kalaro niyan? Isa ka pa tanda, binagalit mo ko. Ikaw na lang ang unang titikim ng galit ko. Diretso nitong hinagis ang ahas sa harapan ng matanda. Tatakbo sana ito ngunit nahabol ito ng ahas at nakagat. Napahiyaw ang matanda sa hapdi na dulot ng kagat nito. Ramdam agad nito ang unti-unting pag-akyat ng kamandag. Anong klaseng bata ito? Napakahayop. Ang sakit ng paa ko. Unti-unting namamanhid at umaakyat pataas. Naisip nitong lumapit kay Mang Nanoy. Nagmadali ito at unti-unti nang nagiging paralisado ang isang paa. Pagdating sa bakuran ng albularyo ay nagsisigaw na agad ito. Anong nangyari sa paa mo? Lumobo na yan ah. Kagat ba yan ng hayop? Nakagat ng alagang ahas ng salbahing bata. Sinadya ko ipakagat sa alaga niya. Napakasalbahin yon. Nako, baka anak ng kulto. Balita ko'y may isang anak na kulto na may kambal itim na ahas dito sa ating baryo. Nakakapanlumo nga eh. Hayagan talagang pinapakita ang kambal na ahas. Oo, tama ka, pinagyayabang pa. Iyon yata yun eh. Sa marahil ang batang yun, napakasalbahin niya. Halika na, bago pa tuluyang umakyat sa puso mo. Ang ganyang uri ng ahas at ang ganyang uri ng kamandag. Mabilis umakyat ang kamandag na yan. Lubhang delikado. Agad nitong tinawag si Oyo. Dala niya ang puting ahas na kambal niya.
Ganun na lamang ang takot ng matanda nang makita ang ahas pa rin na bitbit ni Oyo. Ano yan? Bakit ahas pa rin? Papatayin niyo yata ako eh. Huwag ka matakot, Lolo. Kukontrahin ng kamandag nito ang nakamamatay na kamandag ng itim na ahas na yon. Sana huwag mong ipagsabihan tungkol sa ahas na nakita mo. Malaki yan na itutulong nito sa biktima ng itim na ahas na yon. Sigurado ka ba hindi ako mamamatay? Tumango si Mang Nanoy at kinuha ang puting ahas na sinlaki ng hinlalaki sa paa ni Mang Nanoy. Sinipat ang ahas ang may kagat at doon muling kumagat. Ramdam ng matanda ang muling pagdaloy ng kakaibang bagay sa ugat niya hanggang sa tuluyan ng gumaan muli ang pakiramdam nito. Nagpasalamat ito sa kanila at nagpaalam. Nagsimula ang pagkalat ng kwento tungkol sa puti at itim na ahas. Marami na rin nakagat ang itim na ahas na yon at ang kambal ni Oyo ang nagiging pangontra. Kapag may nagpapagamot sa kanila, pinagsasabihan nila ang mga ito na ilihiman tungkol sa puting ahas, baka pag-iinitan ng mga kultong yon. Unang araw sa eskwela, tuwang-tuwa si Oyo dahil sa wakas ay makapag-aaral at makakasalamuha na niya ang maraming kaidaran niya. Wala nang dapat ipag-alala ang kanyang ama dahil alam naman niya ang unang pangontra sa atake ng lason. Kulam at kung ano pa, alam din niya kung paano kokontrahin ang panghipnotismo. Alam niya kung paano ang tamang paggamit ng kanyang mga kaalaman. At gaya ng bilin ng kanyang ama, hindi niya ito maaaring gamitin sa kasamaan. Nakilala ni Oyo si Lilo na kaidaran niya. Magkatabi sila ng upuan kaya hindi mahirap na makipagkaibigan dito. Taga-baryo malinsang ka rin, parang nakita na kita eh. Oo, sa sityo, tumbod ako, doon ang pamilya ko. Bakit mo na itanong, gusto mo ba ako maging kaibigan? Siyempre, hindi. Lahat, takot kayo sa akin lahat eh. Ha? Hindi ah, bakit naman ako matatakot sa'yo? Sa tumbod ka pala umuuwi. Lugar yun ng mga kulto, hindi ba delikado ron? Ngumisi ito habang nakatitig sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit parang may babala mula sa mga titig nito. Ano yung tingin na yan? Ano, totoo ba? Lugar ba yun ng mga kulto? Hindi. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Kung kulto ako, matakot ka. Umiling siya at ngumiti rito. Hindi naman. Gusto mo, kaibigan na lang tayo eh. Hindi ako mapili sa kaibigan, pero hindi ka naman siguro totoong kulto. Binibiro mo lang ako eh. Depende, pero talaga ba? Gusto mo akong maging kaibigan? Bakit hindi? Pwede naman hindi ba? Sige, kaibigan na tayo ah. Nilibre niya ito ng banana cue sa unang araw ng kanilang pagkakaibigan. Masaya naman ito at simula noon ay lagi na silang nagbibigayan. Hindi nila namalayan sa paglipas ng mga araw. Mas lalong nagiging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa magtapos sila ng elementarya. Naging mas malapit pa silang magkaibigan ngunit ang lihim nila sa isa't isa ay nananatiling lihim. Naudlot ang kanilang pagkakaibigan nang lumipat si Oyo ng pagiging high school niya sa lugar ng kanyang ina sa kabilang bayan lamang. Hindi na tayo magkikita pa nito. May kalayuan yung lilipatan mo. Oo nga eh, Lilo. Pero kung may pagkakataon naman na maaari naman ako makapasyal sa inyo. Talaga ba? Gagawin mo yon? Oo, syempre Lilo. Basta kung may pagkakataon lang, hindi lang ako sigurado kung gaano katagal. Basta hintayin ko yung araw na yan ha. O sige Lilo, kailangan ko na rin umalis eh. Ang daming dalahin. Kung ako nga lang masusunod, ayokong umalis dito eh. Malungkot siyang nagpaalam kay Lilo. Kahit may pagiging masungit ito'y kayang-kaya naman niya itong pakisamahan. Nadadala niya ito sa biro. Kaya nang malayo sila sa isa't isa, ay medyo inahanap din niya ang samahan nilang dalawa. Sa bayan na yun ay natapos ang pagiging high school, ngunit hindi na nagkolehiyo pa dahil naging katuwang na siya ng kanyang ama sa panggagamot. Anak, sayang siguro kung hindi ka magkolehiyo. Kahit pampubliko lang, mas maganda at respetado ka rin ng mga tao kapag may hawak ka na titulo. Tay, ito pa rin naman ang magiging misyon natin, hindi ba? Ang manggamot,
Tingin ko ito talaga ang misyon ko sa mundo. Hindi na ako lalayo pa rito. Sigurado ka ba? Gusto mo na lang maging albularyo? Ayaw mo na ba talagang mag-aral? Opo tay, ayoko na mag-aral dahil tutulungan na kita sa panggagamot mo. Yun na po yun. Kaluguran naman ng Diyos ang ginagawa natin anak. Huwag lamang tayong lalagpas sa ating mga ginagawa. Huwag tayong gumawa ng kulam mo kung anumang kasamaan. Kahit gayuma hindi maganda yon. Lagi ko naman tinatandaan lahat ng mga bilin mo tay. Ang pagiging mabuti yun lamang ang lagi dapat dahil yun ang gusto ng Diyos. Patuloy pa rin ang kasamaan ng mga kulto sa baryo Malinsang. May isang grupo ng kalalakihan na nakiliga sa basketball dahil sa kapistahan sa baryo. Ayun, umuwing may lason. Buti na lang dito dumiretso sa akin. Kung sa kanila tiyak na malaking pera na naman ang sisingil na mga yon. Hindi na talaga natapos-tapos ang mga kasamaan ng angkan na yan tay. Kung gagawa na lang kaya tayo ng paraan para wakasan ang kasamaan nila. Hindi mo gagawin yan, Oyo. Maaari mong ikapahamak. Pwera lamang kung sila mismo ang aatake. Oras na malaman nilang kakumpetensya tayo sa kanilang negosyo, gagawa talaga sila ng paraan kung paano nila tayo mapapaslang. Abay, hindi ako papayag tay. Umabot tayo sa ganitong sitwasyon dahil sa misyon. Tapos wawakasan lamang ng mga masasamang nilalang. Alam ko, hindi rin naman tayo pababayaan ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Sa atin ang proteksyon ng Diyos simulat sa pool ng ating misyon. Walang dapat ikatakot. Hindi tayo dapat nababahala. Hindi po ako natatakot, tay. Buo ang loob niya sa pagtuligsa ng mga kasamaan. Walang dapat ikatakot. Walang dapat ipangamba. Kasama nila ang Diyos sa kanilang mahabang misyon. Isang matandang lalaki ang dumating. Nakayuko, suot ang mahabang itim na damit na parang toga, ngunit hooded iyon na kulay itim. Kakaiba ang boses ng matanda, parang nasa ilalim ng hukay. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Ito ba ang bahay ng mag-amang albularyo? Opo, ako po si Oyo at si Tatay Noning. Kami po ang manggagamot dito sa baryong ito. Malugod niyang sinagot ang tanong ng matanda. Ngunit napansin niyang hindi man lamang ito tumingin sa kanya. Nakayuko lamang na para bang may binubulong. Biglang lumabas si Mang Nanoy. Nakita nito ang nilalang kaya mabilis itong sumigaw. Anak, isarado mo ang pinto. Kulto yan. Po? Ngunit bago pa siya makahumay nang hihina na ang kanyang mga tuhod, tila ba hinihigop nito ang kanyang enerhiya. Nang tumingala ito ay halos mapatras siya sa gulat. Wala itong muka. Mas nanindig pa ang kanyang balahibo nang bigla itong humalakhak. Mabilis itong nataboy ni Mang Nanoy gamit ang orasyon, ngunit nabiktima siya nito. May pinalipad itong laso na hinipan lamang nito mula sa dulo ng daliri. Mabuti na lamang at maaga pang kanyang ama. Nagamot siya nito ng agaran. May pagbabanta pa mula sa matandang kulto na naisenyas nito sa pamamagitan ng daliri. Nakita mo ba yung kamay niya? Ano po yun, tay? Pagbabantayon kaya maging handa tayo. Maaari silang umatake sa atin ngayong alam na nila ang ating lugar. Kung ganun, paghandaan natin, tay. Isinagawa nila ang paghahanda matapos siyang gamutin ng kanyang ama. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang imahe ng isang kulto. Nakaitim lahat. Inihanda niya ang kanyang sarili gaya ng sinabi ng kanyang ama. Posibleng aatake ang kalaban sa mga susunod na araw. Hindi nga ito nagkamali dahil ng sumunod na araw nagising sila na tila ba kakaibang ritual ang nasa paligid. Alisto ang kanyang ama, hinarang at nilagyan ng proteksyon ng buong loob ng bahay. Hindi na maaatake ito at mapapasok pa ng kalaban. Hindi lahat sa kanila ay totoo. Nasa 6 lang sila at refleksyon lamang nila yung marami pang iba na nakikita natin. Tay, bakit dito sila nagre-ritual? Balak nila tayong mamatay sa pamamagitan ng bangungot. Buti na lamang at nagising tayo. Nag-uumpisa pa lamang ang kanilang ginagawa. Gusto ko silang labasin, tay. Gusto ko silang harapin na. Huwag muna, anak.
Hindi mo pa kaya. Hindi natin sila kayang harapin. Kasama nilang pinakapinuno sa kulto. Kakaiba ang lakas at kapangyarihan ng mga yan. Nakasangla na sa kadiliman ng kanilang mga kaluluwa. Tay, nasa panig naman tayo ng kabutihan, kaya hindi tayo dapat matakot. Alam ko yun, pero ang mga nilalang ng dilim na yan, mapanlin lang sila. Baka yun ang gagawin nila sa atin. Sige, maaaring hindi sa ngayon, pero haaralin ko at haharapin sila ng walang takot sa susunod na pagkakataon. Sumilip na lamang siya sa maliit na butas ng dingding. Sobrang daming mga nilalang. Hawak ng bawat isang libretang itim. Wala pa ring mukha ang mga ito, pero ang isang pamilyar sa kanya. Ang lalaking may itim na ahas. Meron siyang itim na ahas sa leeg. Pamilyar sa kanya ang tindig at ang tattoo nito sa kanang kamay. Ito lamang din ang hindi nakasuot ng parehong kasuotan. Nakahubad ito, suot lamang ay itim na pantalon. Si Lilo, isa siyang kulto. Totoo ang sinabi niya sa akin nung bata pa kami. Sino bang sinasabi mo? Yung kinukwento mong madalas sa akin, siya ba yun? Opo tay, siya po yun. Kaklase ko nung elementarya tay. Hindi ako magkakamali, siya yan. May daladala siyang ahas ng kulay itim ngayon, pero alam ko siya yan. Siya malamang ang batang tuso na may kambal na ahas. Isa din yan sa mga abusadong anak ng kulto noong kabataan mo. Naalala mo ba? Ang kambal mong ahas ang kumukontra sa kagat ng ahas na itim na kambal niyan. Wala siyang naikwento sa akin tungkol dyan. Wala siyang sinabi sa akin na may kambal siyang ahas. Nagkwento ka na rin ba sa kanya tungkol sa kambal mo? Hindi rin naman yata. Hindi po tay, wala pong nakakaalam tungkol kay Puti. Sabi mo kasi yun di ba? Walang dapat makaalam tungkol kay Puti. Marunong naman po akong magtago ng sikreto. Ganon din yata siya. Ang ganoong bagay ay hindi naman dapat kinukwento. Buti hindi kanya ginawa na masama. Ang alam ko dati, baon-baon niya lagi ang kambal na ahas niya. Baka napagalitan ng magulang. Oo, mahilig siyang gumawa ng gulo ng kabataan namin, pero nakikinig naman siya sa akin kapag sinasaway ko siya. Pero simulat sa pool, hindi pa naman po kami nag-away tay. Marunong kayatang magtimpla ng modo niya. Opo tay, parang ganun nga po yata. Hindi siya mapalagay, kaya naisip niyang bumisita sa Barrio Mantisol kinabukasan. Balak niyang dalawin ito sa sitio Tumbod. Tiyak siyang naroon pa rin ang angkan nito. Isang oras ang nilakbay niya bago marating ang lugar. Naabutan niya ang kaibigang gumagawa ng halamang gamot. Nagulat pa ito nang makita siya. Ang tagal nating hindi nagkita. Akala ko nag-aaral ka ng kolehiyo. Nandito ka lang pala sa inyo. Bakit mo naman gagawin yun? Nanggagamot ang pamilya namin. Yun ang aming gawain. Kaya hindi na kailangan mag-aral. Malaki ang kita namin sa panggagamot. Patuloy lamang ito sa pagdikdik ng mga gawa nitong gamot. Mga halamang gamot na ginawa nitong pinuhin. Ganun ba? Anong mga ugat yan? Ang dami Hindi ko pwedeng sabihin. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Abala ako sa ngayon Umiling siya't napatitig dito. Iba ang aura nito. Mabigat ang muka. Mas lalong naging masungit. Sumilip siya sa bahay nito. Nagulat siya sa nakitang kulay itim na hooded na parang raincoat. Kulay itim iyon at nasa 3 piraso. Hindi siya nagkakamali. Ito ang suot ng mga kulto. Akala ko ba manggagamot kayo? May problema ka ba? May pwesto kami sa bayan. Kung wala ka naman kailangan, pwede ka na sigurong umalis. Lilo, may tanong lang ako. May kambal ka bang ahas? Hindi ito sumagot. Bagkus ay matalim ang titig nito sa kanya. Nagalit ito sa kanyang tanong kaya humingi na siya ng dispensa. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang may kumagat sa kanyang paa. Isang itim na ahas. Naku, Oyo, paano yan? Ang daming ahas dito sa amin. Bakit pa kasi nagpunta ka rito Alam kong kambal mo yon, Lilo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba umalis ka na lang? Yan lang ba ang pinunta mo rito? Umalis ka na. Wala siyang magawa ng pagtabuyan siya nito. Umalis siyang paika-ika dahil sa hapdi ng kagat ng ahas. Sa unahan ay ginamot niya ang sarili. Inipan ng 2 daliri. Binigkas ang orasyon at dinampi ang daliri sa kagat ng ahas. Biglang umayos ang kanyang pakiramdam kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad.
Ngayong alam na niya ang totoong buhay ng kanyang kaibigan noon at pagiging traidor nito, hindi na niya nanaisin pang balikan ng lugar. Baka sa susunod, ang gagawin ng mga ito'y mas malala pa at hindi niya mapaghandaan. Pagdating sa bahay nila, kinuwento niya agad sa kanyang ama ang kanyang nadiskubre. Binalaan siya ng ama na wag nang bumalik pa sa lugar. Sabi ko naman sa iyo huwag ka nang lumapit sa lugar na yon. Balawarte nga yun ng mga kulto. Naintriga ako bigla sa katauhan ni Lilo Yon, tuloy munti ka pang mapahamak. Kaya ko rin naman ng sarili ko, tay. Marami ka namang naituro sa akin, saka matagal kaming magkaibigan. Tiyak naman akong hindi niya gugustuhin ipahamak ako Huwag kang pasiguro, nilalang yun ng dilim. Ang mabuti pa ihanda mo na labang ang ating pagkain, kanina pa ako gutom. Sige po, tay. Mabilis niyang tinungo ang kusina at naghain ng kanilang hapunan. Tahimik silang kumain at pagkatapos ay sabay na ring nagdebosyon. Natuon na lamang ang kanyang atensyon sa panggagamot ng pasyente at pag-aaral kung paano kontrahin ang ritual ng mga babaylan. Ang susunod na atake ng mga kalaban ay tiyak niyang napaghandaan na yon. Lumipas ang 7 taon. Wala nang pag-atake mula sa mga babaylan pero hindi siya kampante. Wari niya ay may malaking paghahanda lamang ang mga ito. Hanggang sa mabalitaan niya ang nangyari sa Barrio Mantisol, maraming namatay dahil sa kagat ng ahas. May nakakaligtas, yun ay ang mga lumalapit at nagpapagamot sa isang pagamutan sa bayan. Nang alamin niya kung kaninong pwesto yun ay kay Lilo at sa mga magulang nito. Kuyumang mga kamay niya, galit na galit sa angkan ng mga kulto na nagpapanggap ng mga albularyo. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang natalo ka sa sugal sa lagay na yan. May binalita sa akin ng kaibigan kong elemento. Hindi magandang balita, tay. Ano bang balita? Maraming namamatay sa kagat ng ahas sa Barrio Mantisol. Kagagawan yun ni Ilo. Alam ko, may napapagaling pero sila lamang ang gumagamot. Alam mo ba kung magkano ang gamot nila sa Kamandag? 2,000, tay. Por Diyos, mga walang kaluluwa talaga ang mga yan. Tiyak akong kaibigan mo yan. Diyan sa kaibigan mo galing yan. Kaya nga po, tay, kailangan na yatang tapusin ang kasamaan ng mga kulto na yan. Kailangan nang wasakin ang kanilang teritoryo. Anong gagawin natin? May magagawa ba tayo? Opo, tay, may magagawa tayo dahil tayo ang tatapos. Susunugin natin ang buong sityo na baluarte nila ng mga angkan ng mga kulto na yan. Sumang-ayon ng kanyang ama, yun lamang din ang paraan para mabawasan na ang masasamang nilalang na alagad ng dilim. Pinagplanuhan agad nila kung ano ang dapat na gawin. Nang gabi ding yon, nilakbay nila ang lugar. Walang dalang sasakyan, lihim na karunungan lamang ang gamit. Maging sa paggawa ng petrolyo. Tubig lamang na galing sa balon. Inusalan ng dasal at ibinuho sa buong paligid. Sinindihan at nagliyab agad yon. Siniguro nilang hindi makakatakas ang buong angkan. Dinig nila ang panaghoy at pagtatanis. Hindi ang mga ito makakalabas ng bahay dahil inusalan nila ng ritual ang bawat bahay. Hindi ang mga ito makalabas hanggang sa matupok ng apoy. Kumalat ang balita kinabukasan. Maraming nakiramay na mga walang alam sa lihim ng angkan. Samantalang marami naman ang natuwa dahil wala nang salot sa baryo at wala nang nakakatakot na mga lahing kulto. Sana tuloy-tuloy na itong katahimikan sa kahit na sa kabilang bayan. Sa dami ng mga naglipanang nilalang ng dilim, ang mga kultong yon, ang hirap kalaban. Hindi na sila ngayon problema, tay. Isusunod natin itong mga angkan ng mga aswang na wala ring ginawa kundi ang manakot sa maraming tao. Hindi lang pananakot, totoong nambibiktima sila. May naging biktima ba, tay? Naging abala ako sa mga kulto na yon. Wala na akong ideya sa ibang mga kaganapan . May mga ginamot akong nayanggaw. Yung isa naagapan ko, yung isa hindi na bumalik. Tiyak ako maraming naging biktima na yon. E di sila naman ang magiging misyon natin, tay. Depende kung iilan lang naman ang mga asubang sa lugar na ito. Tapos hindi naman abusado. Bigyan natin sila ng karapatan na mabuhay.
Mga katulad nilang winalis na ng Diyos, wala na silang karapatan sa mundong ito eh. May pagsisisi din naman sa kanila anak. Ang mali lamang nila ay doon sila kumampi sa kabila. Kaya imbis na masaya ang kanilang buhay sa kaharian ng langit, kailangan pa nilang magdusa dito sa mundo ng mga mortal. Nakinig siya sa payo ng ama na huwag tugisin pa ang mga aswang at bigyan din ng mga ito ng karapatang mabuhay. Pero hindi pa siya sigurado kung abusado ang mga ito'y tiyak na magiging abutin kagaya ng mga kulto. Isang guro na nagtuturo sa kanilang baryo ang umupa ng bahay katapat sa kanilang bahay. Abandonadong bahay na yon, 3 taon nang walang nakatira, kaya bigla itong nagkaroon ng buhay dahil mahilig sa musika ang dalaga. Madalas siyang nakatingin sa dalaga lalo na kung walang pasok na nakatambay lamang ito sa loob ng teresa na kitang-kita mula sa bintana ng kanilang bahay. Mukhang may kakaiba sa puso ng anak ko ah. May nililihim na yata ang binata ko. Tatay talaga, lahat na lang eh. Wala po ah. Kung sakaling magkagusto ka dyan, suportado ko naman anak. Mabait niyang si Maria eh. Makikita mo naman ang mga kilos niya. Tay naman teacher yan, ako albularyo lang. May kambal pang ahas. Hindi kaya matakot sa akin yan. Hindi yata yan papatol sa akin tay. Pupunitin lamang niya ng aking puso eh. Kung gusto ka rin naman niya, wala din namang magiging problema yon. Sa tingin ko may gusto rin yun sa iyo eh. Halata naman sa mukha niya. Naku, tiyak mataas ang standard niyan sa lalaki. Ang ganda pa naman. Mali ka po tay ng hinala, inuuto mo lang din yata ako eh. Wag ako tay. Hindi kita inuuto anak, gwapo ka rin naman. Abay ano lamang ba ang lahi ni Ian Venerasyon sa gwapo mong yan? Saka ako, alam ko ang mga pasulyap-sulyap mo at pasulyap-sulyap ng dalagang yun sa iyo. Pareho nyo lamang hindi maamin sa isa't isa eh. Saka kung sa panig naman niya, tiyak naman na hindi siya aamin, babae yun eh. Kaya ikaw talaga dapat ang gumawa ng paraan. Si tatay talaga kala mo naman, hindi na, ayokong umasa. Nayamot na lamang siyang pumunta sa kusina at nagtimpla ng kape. Pero totoong hindi maalis-alis sa kanyang diwa ang imahe ng dalaga. Mukhang nahulog na nga siya rito. Ngunit pilit niya yung tinatago. Isang hapon, hindi niya inasahan na masundan niya ito pauwi. Galing siya noon sa isang pasyente. Sinundo dahil sa matinding karamdaman. Tinanggihan na ito ng doktor. Hindi niya inasahan na madadaanan niya ang dalaga. Maraming dalay na halatang nabibigatan ito. Hindi rin pwedeng lampasan niya ito dahil naaawa siya sa lagay nito. Kaya tinapatan niya ang dalaga at inalok ng sakay. Talaga po, nakakahiya naman, wag na po siguro. Kapitbahay lang naman tayo eh, kaya sige na, wag ka nang mahiya. Nakita ko kasing nahihirapan ka eh. Naku, nakakahiya pero sige, salamat po. Kinuha niya ang bag nito at siya na ang nagdala. Maging ang mga karga nitong mga aklat at kwaderno upang makasampay ito ng maayos. Saka lamang niya inabot dito ang mga libro ng makasakay na ito. Pagdating sa parehong tapat ng bahay ay nagpasalamat itong muli sa kanya. Ayos lang, walang problema. Kung gusto mong ihatid sundo kita, ayos lamang di sa akin. Malapit lang naman sa bahay ko tapos araw-araw din naman akong lumalabas. Kaya ayos lang talaga. Talaga? Nakakahiya naman sa'yo. Sabi ko naman di ba, magkapit bahay tayo kaya walang dapat ikahiya. Ma'am Maria, pwede mo ba akong maging service? Oy, madaya to. Kilala mo na ako samantalang ako hindi kita kilala. Baka pwedeng magpakilala ka na rin muna. Ganun ba? Ako si Oyo. Pwede kaya tayong maging magkaibigan? Hindi ba masama o baka may magseselos? Oo naman, bakit hindi? Saka walang magseselos. Wala naman akong nobyo eh. Naku, salamat. Akala ko kasi istrikta ka sa mga kaibigan. Masaya akong maging kaibigan ka, Ma'am Maria. Maria na lang, para naman kitang estudyante niyan. Sige, Maria. Sabay kindat niya rito kaya tila kinikiliti ito ng sobra. Akala ko talaga nung una mahirap kang maging kaibigan eh. Hindi kahit sino basta mabait kaibigan ko. Kaya kung iisipin mong maldita at maarte ako, hindi totoo yan. Mabait ako, pangako. Halata naman ito, Maria. Parang anghel yung ganda mo eh. Uy, sumusobra ka na sa papuri, grabe naman. Tawanan silang papasok sa loob ng inuupahang bahay ni Maria.
Hinatid niya ang bag nito kaya nagpasalamat ito. Unti-unting nakuha niya ang loob nito at hindi ito nahirapang pakisamahan. Hindi rin siya nagtagal at nagpaalam na dahil nahihiya siyang makitambay sa bahay nito. Baka kung ano ang sabihin ng mga tao sa paligid, kailangan niyang protektahan ang imahe ni Maria. Iba pa naman gumawa ng tsismis sa mga tao. Muli itong nagpasalamat bago siya muling tuluyang lumabas ng tahanan nito. Malawak ang ngiti niyang papasok ng bahay nila. Salubong din siya ng kanyang amang iba ang dating ng mga ngiti. Nayayamot naman siyang hinuhulaan kung ano ang nasa isipan nito. Aba, gumagawa ka na ng hakbang ah. Pinata na nga talaga ang anak ko. Dati talaga, hinatid ko lang yung tao ang daming dahilan eh. Siyempre, lalaki tayo kaya dapat maginoo. Talaga ba? Sobrang bagay nyo sa isa't isa. Siguro kung kayo magkakaanak ng dalagang yon, ang ganda ng resulta. Mestiza, mestizo ang mga anak nyo. Ayan ka na naman tay, professional nga yun eh. Kinikilabutan naman ako sa'yo kung mag-isip ka. Bakit napunta na yun sa mga anak? Tay naman eh. Nagiging totoo lang ako. Nasa tamang edad na kayo, Oyo. Ano naman, dahil may kambal kang ahas, tahimik lang din naman si Puti sa tabi ah. Matatanggap yun ni Maria, magtiwala ka. Si Tati talaga. Oo nga pala tay, si Puti ba napansin mo? Wala, baka nasa likod. Marami kasing dagaron kaya paborito niyang tambayan yun eh. Hindi ko yun napansin kaninang pag-alis ko eh. Hayaan mo na siya, uuwi naman yon. Sadyang iniiba mo ang usapan. Si Tati talaga, wag nga muna natin pag-usapan si Maria. Parang hindi pa yata napapanahon eh. Di wag, magmamatsyag na lang ako. Tumawa pa ito kaya nailing na lamang siya sa inasta ng kanyang ama. Natigil ang kanilang usapan nang dumating si Lilo na siyang hindi niya inaasahan at kinagulat niya ng gusto yon. Ikaw talaga yan, Lilo. Paano mo natunto ng bahay ko? Nagtanong-tanong ako. Siguro naman nabalitaan mo ang nangyari sa aking buong angkan. Buti nga hindi ako umuwi sa gabing yon. Sa pwesto namin sa bayan ako natulog. Pagkatapos ng nangyaring yon, nagtago ako na matagal kasi hindi ko alam kung sino ang aking kalaban. Ibig sabihin may kalaban kayo? Siguro, kompetensya namin sa gamutan pero sinusumpa akong paghihiganti ko ang pagkawala ng aking mga magulang at kapatid. Ganun ba? May hinala ka naman ba kung sino? Wala pa sa ngayon pero alam ko malalaman ko rin ng lahat kaya pwede ba akong makituloy sa bahay nyo kahit ilang buwan lang habang nagpapagawa pa ako ng bahay? Magkaibigan naman tayo, di ba? Pero may papangako mo bang hindi magiging perwisyo sa mga kapitbahay ang kambal mo? Mahirap na, Lilo. Tahimik pa naman ang baryong ito. Ayokong may gagawin kang hindi maganda rito. Oo naman, tatandaan ko yan. Saka itong si Iti may nakikinig naman sa akin kapag sinasaway ko. Kaya walang magiging problema sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Sabay tango. Hindi niya ito mahindian. Baka bigla siya nitong pagdudahan. Lumapit sa kanila ang kanyang ama. Nagtaka kung bakit hindi niya pinaakyat ang bisita. Anak, sino yan? Paakyatin mo naman, bakit nasa labas lang yan? Tay, si Lilo po. Kung maaari po sanang makitira siya dito ng ilang buwan, tay. Papayag ka naman po, di ba tay? Kawawa din kasi siya eh. Lilo, hindi ko kilala. Kaibigan mo ba? Opo tay, kaibigan ko po. Mga ilang buwan lang naman po tay eh. Nagpapagawa kasi siya ng bahay niya. Magandang hapon po, Mang Nanoy. Sana po mapagbigyan niyo po ako. Hindi naman po katagalan, lilipat din ako kapag katapos ng bahay ko. Ay, depende yan sa anak ko. Siya naman ang magdidesisyon kasi kaibigan ka niya. Siya ang higit na mas nakakakilala sa iyo. Halika Lilo, pumasok ka sa aming munting tahanan. May bakanting kwarto dito, pwede kang tumuloy. Papayag yang si tatay kapag ganyan ang kanyang sagot eh. Ikaw na munang bahala sa kaibigan mo, Oyo. Lalabas lang ako sandali. May aayusin lang akong bagay. Baka hindi pa yan kumain, pakainin mo na rin. Salamat po sa pagpayag, Mang Nanoy. Magiging mabait po ako sa bahay nyo. Sige, walang problema. Mabait yang si tatay kaya walang magiging problema sa kanya. Basta ang bilin ko lang sa'yo ay maging mabait ka sa mga kapitbahay. Yang ahas mo wag mong palabasin para siguradong ligtas sa mga tao sa paligid. Binola pa ako. O ayan na pala si Puti. Painumin mo muna ng tubig. Tiyak akong uhaw yan. Aalis na ako. Nilingas ni Nino ang paningin upang hanapin si Puti. Ganun na lamang ang gulat nito nang makita ang isang puting ahas. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa kambal. Puting ahas,
May kambal kang puting ahas? Sa'yo yan? Oo, pero mabait ito. Kahit kailan walang nakagat itong nagdulot ng perwisyo. Siya si Puti. Minsan katulong ko sa panggagamot. Pareho pala tayong may kambal na ahas. Hindi mo na ikwento sa akin ang bagay na ito ah. Oo nga hindi naman kasi nabigyan ng pagkakataon. Mabait itong si Puti. Lagi nasa bahay lang. Puti, diretso ka na sa kwarto. Utos pa niya sa kanyang kambal. Agad itong gumapang papasok ng kwarto niya. Tahimik lamang na nakasunod ang tingin ni Lilo dito. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito pero iba ang tingin nito sa kanyang kambal. Anong pinagkakaabalahan mo pala ngayon? Wala ka namang kinukwento sa akin nung pumunta ka sa amin ah. Naku, bata pa lang, albularyo na ako. Kapag dito sa bahay, si tatay ang gumagamot. Ako naman sa mga may malalang karamdaman at sinusundo lamang ako ng mga kaanak ng pasyente. E di pareho pala tayong albularyo. Bakit hindi mo sinabi nun? Kaya ka pala nagtatanong tungkol sa mga halamang ugat na yun. Eh hindi ka rin naman nagtanong eh. Nakakahiya namang magkwento ng hindi tinatanong, di ba? Magmumukha akong mayabang nun. Naku, oo nga naman. Pero napahanga ako. Halos pareho pala tayo eh. Magaling ka rin yatang albularyo, di ba? Hindi naman ganun kagaling. Sa Diyos nagmumula ang aking kaalaman. Oo, tama. Pareho tayo. Talaga ba? Nakakahanga naman. Ngunit ang utak niya nagsasabing masyadong malayo. Bata pa'y abusado na ito sa kapwa. Hinahayaan at malamang ay inutusan ng kambal nito na mambiktima. Hinayaan niyang tumira ito sa kanyang bahay. Kung araw naman ay umaalis ito, hapon na akong bumalik. Hindi rin sila nagtatanong kung saan ito pumunta. Hinahayaan lamang tuwing nagpapaalam ng aalis. Nababahala ang kanyang ama na baka madiscover nito na sila ang may gawa ng pagsunog sa buong angkan nito. Tumahimik ka lang tayo, wala siyang madidiscover tungkol sa ating ginawa nun. Iba rin kasi ang pakiramdam ko sa lalaki yon. Ewan ko ba, para tayong nagpaakyat ng isang ahas sa ating bahay. Kambal ahas po tay. Puro kabiro anak, basta nababahala ako sa pagpapatuloy mo sa lalaking yan sa ating bahay. Isinawalang bahala niya ang sinabi ng kanyang ama. Basta hindi nito madiskubre ang kanilang ginawa. Walang magiging problema. Wala siyang lakad sa araw na yon, kaya pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Kinahapunan namataan niya si Maria at Lilo na magkasama. Ang saya ng mga ito habang nagkukwentuhan. Parang hiniwa ang kanyang puso nang makita ang dalawa. Yun ang nararamdaman niya, selos ng mga oras na yon. Napansin ng kanyang ama ang mga kilos niya, lalo na nang pumasok na ang dalawa sa bahay. Doon na biglang nagdilim ang kanyang anyo. Hindi na rin pinalampas pa ng kanyang ama at pinuna ang bagay na yon. Yan ang isang bagay pa lamang. Mukhang ibang sakit na puso na yan ah. Tay, hindi ako nasasaktan. Bakit naman ako masasaktan eh? Simpleng bagay lang naman yun. Talaga ha? Itong dila pa naman natin, napakasinungaling eh. Ibang tulak kaysa sa sinasabi ng dibdib. Pwede ba tayo tumigil ka na lang? Dinadagdagan mo lang ang sakit ng loob ko eh. Oo na, nagsiselos ako, nasasaktan ako. Eh ano naman na magagawa ko? Hindi ko naman nobya si Maria. Yan, edi umamin ka rin. Nagmamatigas ka pa kasi noon. Kung naging totoo ka kay Maria, tiyak akong naging maayos ang lahat. Baka kayo na ni Maria. Hindi rin yata tay. Anong hindi? Ang tagal nyo nang magkakilala ni Maria. Mukhang mas matagal yata silang magkakilala. Siguro, dahilan na lamang ito ni Lilo na dito tumira. Ang balak talaga niya ang bakuran si Maria. Kibit balikat na lamang si Mang Nanoy. Gayon pa man ay ramdam nito ang sakit na kanyang nararamdaman. Pagka-uwi nito'y masaya nitong ikinuwento ang tungkol sa kanila ni Maria. Pigil damdamin siya at pilit na tinatago ito. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang sugat ang puso. Pilit na kunwari na ayos lamang ang lahat. Umiiwas na rin siyang wag nang makita si Maria. Iyon ay upang hindi na masaktan pa. Araw-araw ay may bagong kwento si Lilo. Tungkol lahat yon sa kanila ni Maria. Kunwari na lamang siyang natutuwa para rito. Isang gabing magpapahinga na sila. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Alam niyang hindi magandang nangyayari kaya bumangon siya at sinilip ang labas. May maliit na butas na magkadikit na dingding ng kwarto nila ni Lilo. Naisip niyang silipin ang binata
kung ano ba ang ginagawa nito ron. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang larawan ni Maria sa harapan ng 13 puting kandila o pulang kandila. Pinatakan nito ng dugo mula sa daliri ang larawan ni Maria. Pagkatapos ay nagsimula na itong umusal pa ng mas mahabang ritual. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga sandaling yon. Gusto niyang puntahan si Maria pero ano naman ang gagawin niya? Kuyom ang mga kamao niyang bumalik sa kanyang higaan. Hindi pa rin nagbabago at gawang dilim pa rin ang gawain ng binata. Ang pagiging albularyo nito ay kasamaan, hindi panggagamot kundi pag-atake. Kinuha niya ang kanyang libreta at hinanapan tungkol sa pangontra sa gayuma. Hindi niya binigyan pansin ang bagay na yon dahil wala namang naging pasyente na lumalapit dahil na gayuma. Ibang klaseng gayuma din ang gamit ni Lilo para na yung may halong kulam. Nang makita niya kung anong uri ng gayuma ang ginamit nito ay inaral niya ang pangontra sa bagay na yon. Hindi maaaring lokohin lamang nito si Maria kaysa mapunta ito sa isang kulto'y mas mabuti na mapunta ito sa kanya. Hating gabi ay wala pa rin siyang tulog. Ramdam niyang gising pa rin ang binata sa kabilang kwarto. Saka lamang niya naramdaman na hindi isang pagkakamali ang pinatira niya si Lilo sa kanila. Masusundan niya ang bawat kilos nito, ang mga maling gawa nito. Habang nagmumuni-muni, biglang narinig niya ang matinis na huni ng kambal niyang si Puti. Tila ba may kalaban nito. Ramdam niya yun dahil biglang nanikip ang kanyang balat. Tila ba may pumupulupot sa kanyang katawan. Paglabas niya ay siya ring pagbukas ni Lilo sa pintuan nito. Sabay nilang nabungaran ng kanilang parehong kambal na ahas, nakapulupot sa isa't isa. Puti, bitiwan mo siya. Bakit ka nangaaway? Hindi ko gusto yan ha. Nangaagaw ka yata eh. Itim, bitaw. Bakit ka nakikipag-away? Hindi atin ang bahay na ito. Maging mabait ka sa kambal ng kaibigan ko. Kanya-kanyang kalas sa mga ito nang marinig ang kanilang mga saway. Napatingin sa kanya si Lilo sabay hingi ng paumanhin. Walang problema. Baka may pinag-aagawan na namang daga. Siyempre pagkain yun. Kaya pag-aawayan talaga nila. Mga ahas yan eh. Ang ahas talaga. Ahas. Oo nga naman. Sa bagay, sobrang baba ng kaligayahan nila, no? Akalain mo yun. Daga lang naman ang magiging dahilan ng kanilang away. Sa mga katulad nila, ang mapanatiling busog ay isang napakahalagang bagay na. Sa tulad natin, babae ang bubusog sa ating pagkatao. Kaya madalas babae ang pinagtatalunan ng mga katulad nating pinata, hindi ba? Depende. Marami namang babae. Hindi kailangan pag-agawan ng isa. Sa bagay, basta sa akin si Maria lamang ang kukumpleto sa aking pagkatao. Ang aagaw sa kanya, patay. Mahal mo talaga siya, no? Ikaw, mahal ka ba niya? Kayo na ba? Baka umasa ka lang. Hindi pa pala naging kayo. Dapat siguraduhin mo. Hindi pa naman kami pero hindi ako titigil. Hanggat hindi ko siya nakukuha, sa akin lang siya papakasal. Papaslangin ko kung sino mang magtatangkang agawin siya sa akin. Tumango lamang siya sabay ngiti. Nahihibang na nga ito ng gusto. Matulog na muna tayo Lilo, malalim na ang gabi. Inaantok na ako. Pag-usayan mo na lamang ang panliligaw mo kay Maria. Tiyak akong magtatagumpay ka, lalo na kung dalisay yung puso. Oo, tama ka Oyo. Sige, pahinga na tayo. Ako rin eh. Sige Oyo, matulog na rin ako. Hinintay niya itong maunang pumasok bago niya isinara ang kanyang pinto. Kailangan niyang putulin ang kahibangan ng binata. Hindi siya papayag na lulukohin lamang nito ang dalaga. Kinabukasan ay maagang umalis si Lilo, ngunit ang kambal nitong ahas ay nakabantay sa pinto. Tila ba naatasan itong magbantay sa kwarto ng kambal niya. Si Maria ang unang pumasok sa kanyang isipan. Araw ng Sabado kaya tiyak na nasa loob lamang ng bahay si Maria. Saktong pagkalabas niya ilalabas din ito ng pintuan hawak ang walis tingting. Agad niya itong nilapitan sabay abot ng kapirasong papel. Oyo, bakit parang nagmamadali ka? Mahalagang bagay lang itong inaabot ko sa iyo Maria, pakiusap. Kunin mo para sa iyong kaligtasan. Ano ito? Hindi ko mabasa. Sagradong salita yan, ibabad mo sa tubig. Sakaling may taong magbibigay sa iyo ng pagkain o inumin, buhusan mo ng tubig na pinagbabara ng salitang ito. Kapag yun bumula, ibig sabihin may gayuma. Ginagayuma ka. Sinong gagawa naman sa akin yan? Basta gawin mo, sa lahat ng bibigay sa iyo,
lalo na kung galing sa lalaki. Tumango ito at nagpasalamat. Nagpaalam na rin siya dito at ibinilin dito na huwag ipagsasabi ang bagay na pangontra sa gayuma. Salamat, pero bakit mo naman ginagawa sa akin ang bagay na ito? Saka ako nasasabihin kapag nadiskubre mo na ang katotohanan. Nagpaalam na siya agad na umuwi. Ayaw niyang maabutan siya ni Lilo na nakikipag-usap kay Maria. Tiyak na pag-iinitan siya nito. Salamat ulit dito, saka salamat sa pag-aalala. Sakali nga palang pakiramdam mo ay may gayuma ang nakain o nainom mo. Inumin mo agad ito. Huling bilin pa niya. Tumango ito at muli nagpasalamat na namang muli. 10:00 ng umaga'y bumalik si Lilo bitbit ang punpon ng pulang rosas. Mga kakanin na siyang paborito naman ni Maria. Tahimik lamang siyang nakatingin sa mga ito mula sa bintana ng kanyang kwarto. Kitang-kita niya kung ilang beses tumanggi si Maria, kaya itinabi na muna nito ang mga yon. Mahabang pag-uusap ang nasa pagitan ng dalawa. Nakamata lamang siya sa mga ito habang abala ang kanyang ama sa kapilya nito dahil sa dagsa ng pasyente. Balak sana niyang tulungan ng ama, ngunit may sumundo sa kanyang kaanak ng isang pasyente. Gabi na nang umuwi siya sa bahay. Naroon si Lilo at malawak ang ngiti. Parang ang saya mo ngayon ah. Nandito ka na pala, Oyo. Sinulit ko lang naman ang mga oras na kasama si Maria. Ganun ba? Sinagot ka na ba? Hindi pa, pero tiyak kong malapit na. Sigurado ka na talaga. Walang masasayang sa bawat salapi at oras na inilaan ko rito. Hindi ako papayag, no? Sana lang mahalin ka rin niya gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Ang tindi ng tama mo eh. Sinabi mo pa, Oyo, na wala na sa utak ko ang paghahanap ng hustisya sa aking angkan dahil sa kanya. Kaya hindi ako papayag na walang mangyayari rito. May ideya ka na ba kung sino ang pumaslang sa iyong buong angkan? Hindi pa. Sa dami ng mga kalaban ng aming angkan, sa dami ng mga naging katapatan naming kapwa, kagaya naming mga albularyo. Hindi ko matumbok kung alin sa mga kalaban namin ang posibleng gumawa ng bagay na yon. Tumango siya. Buti na lamang pala't maraming kalaban. Ligtas ang lihim nila ng kanyang ama. Kinabukasan ay araw ng linggo. Magkasama sila ng kanyang ama sa simbahan na siyang lagi naman nilang ginagawa. Hindi niya inasahan na naroon si Maria. Nakakuha sila ng pagkakataon na mag-usap. Buti at nakita kita rito, may sasabihin ako sa iyo, Oyo. Ano yun, Maria? Yung tungkol sa gayuma, ginagayuma ako ni Lilo. Ginawa mo bang sinabi ko? Oo, bumula yung mga kakaning ibinigay niya sa akin. Anong gagawin ko, Oyo? Namimilit siyang sagutin ko siya. Sabihin mo ang totoo mong nararamdaman sa kanya, simple lang naman. Nakakatakot siya, Oyo. Kaya nga umpisa pa lang nang gusto niyang makipagkaibigan ay hindi na ako tumanggi kasi tingin ko sa kanya parang hindi pwedeng tanggihan. Sige, mamayang gabi kapag nagpumilit siyang sagutin mo, magpakatotoo ka lang, nasa paligid lang ako, asahan mo yan. Sabi mo yan na? Oo, wag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na lalaganap ang kasamaan ng lalaking yun. Kampante si Maria na kaya niya itong depensahan, kaya ng gabing yon nang magpumilit si Lilo na sagutin ito, ay buong tapang itong sumagot. Pasensya na, hindi ko gugustuhin na maging nobyo ang isang lalaking. Kukuhanin lamang ang loob ko gamit ang gayuma. Ano? Sinong may sabi sa iyong ginagayuma kita? Hindi pa naman ako ganun kadesperado ah. Talaga ba? E di tanggapin mo ang pasya ko. Hindi kita mahal dahil si Oyo ang totoong mahal ko. Galit na galit ito nang marinig yon. Halos magbaga ang mga mata. Bigla itong lumutang sa ere kaya nasindak ng gusto ang dalaga. Anong uri ka na nilalang? Hindi ka tao. Kampun ka ng kadiliman. Hindi ko matatanggap na ganitong buko kaagang binigo. Hindi ko matatanggap. Matuto kang tumanggap ng desisyon, Lilo. Ayaw sa'yo ni Maria. Mahirap bang intindihin yon? Oyo, tulungan mo ko. Hindi siya tao. Pinaglalaruan niyo ako. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Traidor ka. Hindi mo makukuha sa gayuma ang tunay na pag-ibig, Lilo. Galit na galit itong inatake siya at ang dalaga. Ngunit mabilis siyang nakagawa ng harang. Lalo na kay Maria. Kaya hindi tumalabang atake nito. Mas lalo itong nagalit at sa pagkakataong ito ay muling kumibot ang bibig niya. Ilang sandali pa'y namataan na lamang nila ang kambal nitong ahas na papalapit sa kanila. Hindi, Oyo, may ahas.
Huwag ka matakot, Maria. Ang masamang nilalang, kahit kailan, hindi magiging tagumpay sa mga masasamang hangad nila. Biglang naroon na rin si Puti. Nakipaglaban ito sa kambal ni Lilo. Sige, Tim. Paslangin mo ang kambal niya. Kapag napaslang mo siya, tiyak din na mamamatay siya. Utos ni Lilo sa kambal nitong ahas. Kambal niyo pareho ang mga ahas na yan. Oo, pero sa kulay pa lang makikita mo na kung sino ang masama. Hindi niya inasahan na siya ang aatakihin nito. Pinulikat siya ng sobrang tindi. Nagsusumigaw siya sa sobrang sakit. Ngunit biglang dumating si Mang Nanoy. Saktong aatakihin na nito si Maria. Ngunit mabilis itong sinaway ni Mang Nanoy. Tigilan mo yan, Lilo. Lisyanin mo ang lugar na ito. Kung wala kang magawang matino, huwag mong idamay ang ibang tao. Mas lalo itong nagalit nang makita si Mang Nanoy. Mas lalo nitong naramdaman ng pagkatalo dahil may kakampi kay Oyo. Hindi ka dapat nakikisali, Mang Nanoy. Bakit hindi? Anak ko ang gusto mong maagrabyado. Mahiya ka, Lilo. Pinagbigyan ka naming patirehin sa bahay dahil nakiusap ka. Yun pala'y puro kasamaan ang nasa isipan mo. Hindi pa nga ako nag-uumpisa sa gagawin kong paghihiganti. Itong unang misyon ko yan tagumpay na makuha ang pag-ibig ng babaeng mahal ko. Kaso pakialamero kayo. Anong akala nyo? Hindi ko alam na kayo may gawa ng pagkasunog ng aking angkan. Nagkatinginan silang mag-ama. Ang galing maglaro ng emosyon ni Lilo. Hindi niya yung sukat akalain. Ang buong akala talaga niya wala itong ideya sa kanilang ginawa. Naghihintay lang pala ito ng tamang pagkakataon. Hindi rin siya takot na harapin ito. Mabuti nang ginawa nila yon noon pa man dahil kung hindi ay tiyak na marami pa rin ang mga inosenteng napiperwisyo ng mga maling gawain ng mga ito. Nakita nitong nahihirapan na ang kambal nitong ahas. Nangihina na ito dahil may kagat sa ulo ng kambal din niyang ahas na si Puti. Kaya mabilis nitong inapakan ang ulo ni Puti at kinuha ang kambal nitong itim na ahas. Biglang nandilim ang kanyang mga mata sa ginawang yon ni Lilo, lalo nang muling tadyakan nitong muli ang ulo ni Puti. Hindi pa tayo tapos, magkikita pa tayo. Bigla itong nawala sa kanilang paningin. Agad niyang nilapitan ang kanyang kambal na ahas, nilagay sa kanyang balikat. Ayos ka lang ba, Puti? Hayaan mo, hindi yun ang huling pagkikita namin. Humanda siya. Lumapit sa kanya si Maria. Nagpasalamat sa ginawa niyang pagligtas dito. Ang mahalaga ay nasabi ko sa iyo ang buong katotohanan. Hindi ko rin alam nung una. Napuntirya ka rin pala niya. Nakakatakot naman pala yung lalaking yon. Paano kung lagi akong pupuntahan sa school o di kaya'y kukulamin ako? Nakakatakot. Bibigyan ka namin ni tatay ng proteksyon para anumang ataking hindi mabuti galing sa kanya ay hindi tatalab. Salamat, Oyo. Hindi ko na dapat binigyan pa ng oras ang lalaking yon. Ayoko naman talaga sa kanya kaso natatakot akong tanggihan siya. Para siyang yung tao na kapag tinanggihan mo isasalvage ka na lamang basta. E di magaling ka palang manghula. Pero huwag ka mag-alala, nakaprotekta ako sa iyo. Lalo na ngayon na alam kong sobrang nababaliw na sa iyo ang taong yon. Nagpasalamat ito sa kanya at nangako siyang hatid sundo niya ito sa paaralan para sa kaligtasan nito. Siniguro din niya sa dalaga na mabuting nilalang ang kanyang kambal na ahas kaya wala itong dapat na ikatakot. Makalipas ang 1 buwan, walang paramdam si Lilo. Ngunit hindi siya naging kampante. Tiyak na lalo lamang nitong pinapalakas ang kapangyarihang itim para maging handa ito sa susunod nilang paghaharap. Hindi pa rin siya nabahala. Lahat ng kaalaman sa depensang espiritual na ituro na sa kanya ng kanyang ama. Kaya walang dapat na paghandaan. Ngunit si Maria, walang ibang iniisip kundi ang muling pag-atake ng lalaki. Tiyak na mangyayari yon. Kanina ko pa napapansin niyang pananahimik mo. Ayos ka lang ba? Naaalala ko lang si Lilo. Baka kasi hindi natin mapaghandaan. Bigla na lamang siyang aatake. Hindi mo dapat pinoproblema yan. Akong bahala kay Lilo. Paano kung tulog tayo tapos bigla siyang darating at aatake? Gigising pa rin tayo. Gigisingin tayo ng ating gabay. Ano ka ba, mahal? Huwag mong pinoproblema yan. Pasensya na, hindi ko maiwasan lalo na't natunghayan ko ang kanyang kasamaan. Ako ang bahala sa kanya. Huwag ka nang mag-alala pa. Ayos ba? Tumango lamang ito. Ngunit bakas pa rin ang pag-aalala sa muka.
Ngunit pinaramdam niya naman dito na lagi siyang ligtas basta't nasa paligid siya. Sa patuloy niyang paghatid sundo sa dalaga, lalong hindi na niya maitago pa ang kanyang nararamdaman, kaya naglakas loob na siyang ipagtapat dito ang lahat. Hindi niya akalain na ganun niya ito kadaling mapapasagot. Halos pag-uumpisa pa lamang siyang manligaw ay naging sila na agad. Pero alam naman niya sa kilos at pananalita ng dalaga, mabait ito. Siguro mabilis siya nitong sinagot dahil matagal na rin silang magkakilala. Wala ring problema sa kanyang ama dahil boto naman ito kay Maria. Nakikita rin ito ang mabuting puso ng dalaga. Ngunit kung kailan naman naging maayos na sila ay saka muling babalik sa kanilang buhay si Lilo. Tinutulungan niyang magluto si Maria ng gabing yon sa inuupahang bahay nito habang abala itong naguhugas ng karne. Siya naman ang naghihimay ng gulay at naghihiwa ng mga sangkap na gagamitin sa paggisa nito. Nagulat siya nang biglang napasigaw ang nobya. "Maria, bakit?" Nang tingnan niyang kinaroroonan nito ay nasa mga paa nito nakatingin at tila ba takot na takot. May kagat na ito ng ahas sa paa. Umaagos ang dugo mula roon kaya mas lalo lamang nahintatakutan ng nobya. Isa lang naman ang may kambal na ganitong kulay. Si Lilo yon kaya tiyak na nasa paligid lamang ito. Sumipol siya at iyon naman ay upang tawagin si Puti. Sinipat ang mga mata sa paligid. Nag-uumpisa pa lamang na magdilim. Namataan niya ang itak sa gilid kaya kinuha niya yon at naisip na pagtatagain ang kambal ni Lilo. "Tignan lang natin kung hindi pa mamatay ito kapag napas lang ko ang kambal niya." Galit niyang wika. Akman tatagain na niya ang ahas nang bigla itong nawala. Kumurap-kurap pa siya ng ilang beses, maging ang ahas ay kulto rin. Sa patuloy na paghahanap ay namatan niya itong gumagapang palayo at nasa gitna na ito ng bakuran. Hindi niya ninais na habulin pa ito hanggang sa mamataan niya ang isang nilalang. Walang buka. Suot ang itim na damit na may takip ding itim ang ulo. Si Lilo. Walang iba. Ito lang naman ang natitirang kulto sa pamilya na sinunog nilang mag-ama. Nakita niya si Maria na nakasandal sa bera. Nangihina na ito at nakapikit ang mga mata. Saktong pumasok si Puti kaya inutusan niyang gamutin si Maria sa pamamagitan ng pagkagat nito sa parehong sugat. Doon din nakatuon ang kanyang atensyon kay Lilo. Pilit niyang inaharang lahat ng mga atake nitong gawa ng kadiliman. Naisip niyang lumabas at harapin ito. Hindi siya natatakot. Ano man ang kapangyarihan na mayroon si Lilo dahil protektado siya ng kabutihan. "Oyo, huwag kang lumabas ng bahay." "Huwag kang mag-alala mahal, madali lang ito." "Paano kung mapahamak ka? Wala pa naman dito si Tatay Nanoy." "Basta huwag kang lumabas dito kahit anong mangyari. Ako nang bahala sa lalaking ito." Wala nang magawa ang kanyang nobya kundi ang sumunod. Paglabas niya ng bakuran ay nagulat siya. Ang kaninang nag-iisang imahe ni Lilo ay naging ilang dosena. "Hindi mo pa rin ako manlilinlang, Lilo. Ang gawain ng kulto ay hindi nakakatuwa. Ano lamang bang gusto mong palabasin? Na marami kang kapangyarihan?" "Bumalik ako para tapusin ka. Hindi ko matanggap ang pagtraidor mo sa akin at sa buong angkan ko, Oyo. Masamang nilalang ang iyong angkan. Masamang impluwensya sa'yo. Kaya hindi ako nagsisisi kung napaslang ko man sila." Hindi nito sumagot pa. Bagkus ay may hinipan itong bagay sa kamay. Hindi niya alam kung ano ang bagay na yon. Bigla na lamang sumikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Biglang may pumatak na likido sa kanyang ilong. Nang tignan niya ay sariwa niyang dugo yon. Bigla siyang kinabahan. Huli na nang mapagtanto niyang nalason siya. Humalakak ito nang makita siya sa ganoong sitwasyon. "Sa tingin mo, magtatagal pa ba yung buhay mo? Hindi ka nasisikatan ng araw, Oyo. At iyan ang napapala ng mga taong mayabang at pakialamero. Hindi ko gagawing kontrahin ka. Kung para sa kabutihan ang iyong ginagawa, pero para sa kasamaan, paano kita mapagbibigyan? Kahit ano pang sabihin mo, mamamatay ka pa rin. Hindi ako mamamatay dahil mahaba pa ang misyon ko sa buhay." Tumindig siya ng matikas. Nilabanan ng kaharap. Umusal siya ng dasal orasyon at tinatake ito sa utak. Napahiyaw ito sa sakit sa puwang kanyang bahagi ng ulo. "Anong ginawa mo? Sobrang sakit ng aking ulo. Parang mabibiyak."
Ngayon alam mo na kung nasaan ang orihinal na katawan. Nag-iisang nasasaktan. Ngayon, tikman mo ang mas mabigat na parusa. Naguhumiyo pa ito ng patuloy niyang usali ng orasyon para sa atake sa utak nito. Nanginginig na ang boses nito habang nakaluhod sa bakuran. Hindi niya alintana ang kanyang paghina. Ang mahalaga ay mapas lang niya ito. Tama na, hindi ko na kaya. Mamamatay ako. Eh di mas mabuti. Ikaw naman talaga nauna, hindi ba? Kahit kailan sagabal ka talaga sa aking mga plano. Kaya kung may mamamatay ngayon, dapat ikaw yon. Gawin mo, Lilo. Ang dami mong daldal. Mas pinatindi niya ang kanyang ginawang parusa. Mas lalo itong nagpagulong-gulong sa lupa dahil sa tindi ng sakit. Hindi na niya pinairal ang awa. Bigla siyang napahawak sa kanyang leeg. Nasasakal siya. Hindi niya alam kung bakit. Nang tingnan niya si Puti ay nakapulupot dito ang kambal ni Lilo. Nakita niyang napahawak din ito sa leeg nito. Tila ba sinasakal ito. Doon niya napagtanto na mas lalong naging malakas si Puti. Desidido itong paslangin ng kalabang ahas. Bigla nitong tinuklaw sa ulo ang ahas na itim. Diniin ang pagkagat at hindi na yon binitiwan. Doble ang pagtitiis na ginawa ni Lilo. Hindi lamang sa kanyang parusa, kundi sa refleksyon ng parusa sa itim nitong ahas. Hindi pa rin yon binibitiwan ni Puti. Wala itong balak na bumitaw hanggat na hindi nakikitang wala itong buhay. Sabay na nanghina si Lilo at ang kambal nito. At pagkalipas pa lamang ng ilang sandali ay bigla na lamang itong tumahimik. Hindi na gumalaw pa. Hindi ito namatay sa kanyang parusa kundi sa kagat ni Puti at ng matinding kamandag nito. Nang tuluyan ng maging tahimik ay saka lamang lumabas si Maria. Nakita nito ang kanyang wisyo. Saktong dumating din si Mang Nanoy. Nakita niya itong inaalalayan ni Maria kaya diretso na ito sa kanilang kinaroroonan. Oya, Maria, ano bang nangyari? Nilason ako ni Lilo, tay. Mabubuhay pa ba ako? Anong tanong ba yan? Siyempre gagaling ka. Simple lang naman ito para kay tatay kaya kayang-kaya kanyang pagalingin. Kakaibang lason nito. Unti-unting pinibiga ang aking puso. Parang konti na lamang ay mawawalan na ako ng pulso. Kaya naman yan ni Tatay Nanoy, di pa butay. Gagaling siya. Sa ngalan ng Diyos at sa kapangyarihan na hawak mo, gagaling siya, tay, di ba? Oo, Maria, gagaling ang anak ko. Sandali, kukuha ako ng pwedeng igamot. Para akong mahihimatay, tay. Ang sama na ng pakiramdam ko. Tay, nangingitim na ang kanyang mga daliri. Tay, tulong, anong gagawin ko? Teka, inumin mo muna itong himag. Kukuha ko ng luyang dilaw at ng katas ng niyog. Matapos siyang painumin ng himag ay nagmadali na si Mang Nanoy na kinuha ang niyog at kinayod yon kasama ng luyang dilaw. Niritwalan iyon at dasal orasyon. Matapos pigain at sunod na pinainom sa kanya. Ilang sandali pa'y nagsimula na siyang magsuka. Matapos yun ay gumaan ng bigla ang kanyang pakiramdam. Naging abala sila kaya hindi napansin ang pagkawala ng katawan ni Lilo at ng kambal nitong ahas. Pareho silang nabahala. Paano kung buhay pa ang mga yon? Hindi, imposible yun. Ang kamandag ni Puti ay matindi. Sa ulo na kagat yun kaya tiyak akong walang kawala sa kamandag ni Puti. Sigurado ka ba? Natatakot ako na sobra. Hindi maaasahan niyang si Lilo. Huwag kang mag-alala, wala na yun. Kung may kumuman, tiyak na ang pinuno nila sa kadiliman. Lumibas ang mga linggo. Naging tahimik ang lahat. Tuloy-tuloy sa kanilang gawain. Ang manggamot para sa mga may karamdaman. Wala nang gawang dilim at sinisiguro ni Oyo na patay na ang kanyang karibal. Kaya hindi na rin niya pinatagal at niyaya na si Maria na magpakasal. Walang pagtutol mula sa dalaga. Nasa tamang edad na silang pareho. Kaya na nilang itaguyod ang kanilang sarili at pamilya kung sakali. Tagumpay silang naikasal kaya muling nagkaroon ng bagong yugto ang kanilang buhay. Ang dating puno ng kababalaghan at laban kontra kasamaan, naging payapa. Naging tahimik at masagana. Minsan sa buhay ay maraming bagay na mapagdadaanan. Laging tandaan na basta't daan sa kabutihan at liwanag, ang kakampi ay nasa itaas. Walang ikatakot dahil sa hindi kailanman magagapi ng dilimang liwanag. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.